Ang ikalawang pagpapahayag. Magandang hapon sa lahat ng mga kapatid sa buong mundo. Kamusta kayong lahat at umaasa ako na nasa maayos kayong kalagayan at malayo sa anumang kapahamakan. Una ay nagpapasalamat ako sa lahat, lalo na sa mga masugid kong mga taga-subaybay sa aking page na The Golden Throne of Heaven. Ang aking page na pinamagatato ko na The Golden Throne of Heaven ay hango sa tunay kong nakita na ako ay nakarating sa langit. Kaya ako ay natutuwa sa lahat at patuloy na nagpapasalamat sa lahat ng mga nagbabahagi ng aking mga post na hango rin sa tunay na aking nakikita at ipinapakita sa akin ng ating Haring Diyos bilang kanyang propeta sa milenyong ito mula sa aking pagkabata at bilang pinili rin ng Diyos upang maiparating ko sa lahat ang tunay na kalooban ng ating Amang Hari na ating Diyos bilang iisang Diyos na lumikha sa lahat. Kaya bahagi ng aking pagpapasalamat ay pinasasalamatan ko rin ang mga nagtitiis na nagbabasa, sa mga nakakagusto at sa mga nagkukuminto. Salamat sa inyo. Kasama na ang mga nag-subscribe sa aking page bilang isang tunay na isinugo. Ako'y patuloy na nanawagan sa lahat ng mga Kristiyano na sana ay buksan ninyo ang inyong puso at isipan at palawakin ninyo ang inyong pagkaunawaan at sana ay tanggapin ninyo ang katotohanan na magpapadunong sa inyo. Ang katotohanan ay magbibigay sa inyo ng tamang paggabay upang makarating kayo sa katuwiran at mabuksan sa inyo ang pinto ng pagkakaunawaan upang magawa ninyo ang kapayapaan na iniwan ni Kristo para sa lahat ng mga Kristiyano. Tulad ng sinabi ni Jesus na nakasulat sa aklat ni Juan sa Kapitulo 14 sa talatang 27, ang kapayapaan ay iiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibibigay ko sa inyo. Kaya, nakakalungkot nga mga kapatid na ang kapayapaan na iniwan ni Kristo ay hindi nagawa na napakaraming mga Kristiyano sa buong mundo. Pero hindi natin sila masisisi sa mga bagay na ito dahil nakita natin na ang lahat na nauna sa aking paglitaw ay mga tao lamang at walang banal na espiritu ni Kristo. Kaya sa unti-unting kong paglitaw ay sana mabigyan ko kayong lahat ng liwanag at linaw ng kaisipan upang magawa ninyo ang kapayapaan na kasama ako at si Kristo. Kaya sinabi ni Kristo sa aklat pa rin ni Juan, Kapitulo 16 sa talatang 33, ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Alam natin mga kapatid, sa haba ng panahon ay naging tikom ang ating mga bibig sa mga bagay na nakikita ng ating mga mata. Dahil pilit kong inuunawa ang bawat isang Kristiyano, maging ang mga tagapagturo ng Ebanghelyo ni Kristo para sa kaayusan ng lahat ng mga Kristiyano ni Kristo. Pero nakita ninyo at nasasaksihan ninyo na mas lumala pa ito ngayon sa huling panahon. Pero tulad ng aking sinasabi, hindi natin masisisi ang mga tao maging ang mga ngaral dahil nasalaman sila at wala sa espiritu. Tabayanan ang ikatlong pagbabahagi. Salamat, pagpalain kayo ng Diyos.